Okay, so number 1. What is the complementary angle of 87? Pag sinabi natin complementary, the sum is, ito muna. So, number 1, what is the complementary angle of 87? So, kapag sinabi natin complementary angle, okay, the sum is 90 degrees. Okay? Kapag sinabi natin complementary, yung angles natin, ang sum niya ay 90 degrees. So, ito ay 87. So, kung 87 yan, so, bali i-minus natin sa 90. 90 minus 87, so the answer is 3. So, magiging sagot ay letter C. Kasi, ang complementary, the sum of the two angles, A plus B, should be 90 degrees. Eh, yung isa ay 87. Ilan pa idadagdag natin para maging 90? Eh, di 3. Okay? Next, number 2. What is the perimeter of the figure? So, this is the figure. Dun sa taas, 2A plus B. Sa baba, A plus 3B. It's A minus B, A minus B. Kapag sinabi nating perimeter, sum, ito total mo yung length ng bawat side. So, ibig sabihin, 2A plus B, A minus B, A minus B, saka A plus 3B. So, itotal mo to. 2A plus A, 3A, plus A, 4A, plus A, 5A. Tapos dito naman, B minus B, 0. Negative B plus 3B. So, 2B na lang yan, plus 2B. So, the answer is letter C. Okay. Next, number 3. If angle if angle 1 is equal to 8x plus 6, and angle 2 is 19x plus 3, and angle 1 and angle 2 is complementary angle, what is the value of x? Okay. So, pag sinabi natin ang complementary angle, kasi sabi complementary. So, therefore, angle 1 plus angle 2 should be equal to 90 degrees. So, ano ba yung angle 1 natin? So, that is 9x plus 6. Ay, naku, wala akong pagsusulatan. Ano ba gagawin ko dito? Pag in-split ko to, right. Hindi pwede. Saan ba ako magsusulat? Ano gagawin ko sa screen ko? Bahala na. Basta yun yung tanong. So, yung angle neto, yung angle 1 plus angle 2, dapat ang sum natin ay 90. So, i-total natin itong expressions na to. So, bale, 8x plus 19x, that is 20, what's that? 27x plus 9, kasi 6 plus 3, 9. Equals na natin yan sa 90. Ito yung sum ng dalawang angle, equals sa 90. So, lipat natin yung 9 doon, magiging minus 9. So, magiging 27x minus equals to 81. So, divide both side by 27. So, the answer of x is equal to 3. So, the answer is letter D. Buburahin ko na to. Buburahin ko yung solution. So, the answer is letter D. Next, number 4. What is the sum of the interior angles of 15-sided polygon? Okay. So, that is number 4. What is the sum of the interior angles of 15-sided polygon? So, ano ba formula doon? So, ang formula is number of sum of the interior angles. Wait lang, liitan ko
yung sum ng interior angles ay, ang formula dun ay 180 times n minus 2. Tama ba? N minus 2. Yung n natin, that is the number of sides. So, ilan ba yung side ng polygon natin? 15. So, ibig sabihin, 180 times 15 minus 2. So, 15 minus 2 is, yung nasa loob, that is 13. So, 180 times 13, what is 180 times 13? 2, 3, 4. Tama ba? 18 times 13, 2, 3, 4, 0. So that is 2, 3, 4, letter A. Saan daw galing yun? To formula po ito. Formula. Sa geometry, di ba, more on formula siya. So, i-memorize mo na lang. Kasi kung ipoprove natin, matatagalan lang tayo. Kasi, na-prove na yan nung pinag-aralan nung grade 7. Grade 7 ba? Polygon. Grade 6. How many triangles are there in heptagon? Heptagon. Pag sinabi nating heptagon, hep, 7-sided polygon. 7 ang sides. So, kung 7 ang side ng polygon, ang formula dyan ay number of triangles in a polygon is equal to, what's that, n minus 2. Yan yung formula. So, ilan ba yung side natin? Heptagon daw, 7 sides. So, 7 minus 2. 7 minus 2 is 5. So, the answer is letter C. Everyday, opo, everyday po ako nagla-live. Saan ko nakukuha yung mga questions? Sa online. May mga nag-request lang na ang gustong sagutan ay, ano, pinapa-review kasi, ay geometry. Kaya ngayon, napag-desisyonan kong geometry lang po. Okay, next. All of the following describes convex pentagon except. Okay, so the sum of the interior angles is 540, which is correct. Yan. So the sum of the exterior angles R1 at vertex is 180. Tama din yan. So the sum of the interior and exterior angle of all vertices is, contradiction na tong dalawa. So X ito. The sum of the exterior is 360, which is correct. So therefore, the answer is letter C. Except kasi, di ba? Nakalagay dito except. So dapat kasi naka-bold to. Except. So lahat nito property ng pentagon maliban lang C. Okay, next. Late po ako nag-ano ngayon, ano na, kasi may pinuntahan, gumala. Ano daw? Convex polygon. Pag sinabi natin convex, yung mga ganyan, walang ano to, walang reflexive angle. Walang interior angle that is greater than 180. So, katulad niyan, triangle, convex polygon yan. So, ito, convex polygon din. Kasi, walang interior angles na more than 180 degrees. Pag may concave polygon ka kasi, may interior angle ka na more than 180. So, itong angle na to, interior angle. More than 180. So, ano siya? Concave angle. So, basic mga definition lang sa geometry. Di ba kapag na-define naman yan, kaya reviewin nyo po, no? Yung mga basic, mga pang-LM. So, the longest side of the triangle is, so ito yung triangle natin.
Okay, so dapat alam natin yung interior angles ng lahat ng triangle natin. So ano ba interior angle? Sum of the interior angle, 180. Kung ito ay 55, ito ay 60, anong measurement neto? Kasi saka natin i-determine yung longest side. Kasi baka okay, so we have 55 and 60. So pag pinag-add natin ay 115. So, ang sum ng interior angles ay 180. So, 180 minus 115. Okay, so what is 100? That is 65. Tama ba? So, 65 ito. Angle na to. So, meron tayong 55, 60, longest ang tinatanong. Pag sinabi nating longest side, that is opposite to the largest angle. So, ano ba yung largest angle dito? Yung 65. So, ito yung angle na yon. Kung yan yung angle na pinakamalaki, opposite yan dun sa longest, which is the AC. So, ang sagot ay AC. This is the largest side. So, yun yan sa triangle, no? The largest angle is opposite to the longest side. So, the smallest angle is opposite to the shortest side. Ano daw? But may sir, yes po. Sir, ano daw? Di kita. Sorry. Okay, yan, kita na. Siguro. Kita naman na, no? Thank you. Ulitin ko. So, ito lang kasi yung given. So, dapat kumpletuhin mo yung angle ng triangle mo. So, kung ito ay 55, ito ay 60, ito ay 65. Bakit 65? Kasi ang sum ng interior angles natin ay 180 degrees. Kaya inad ko yung 55 and 60 at isusubtract ko sa 180 para malaman ko to. So, ang na-solve natin ay 65. So, this is the largest angle. So, if this is the largest angle, that the opposite is the longest side. Kaya ang magiging sagot natin ay AC. Okay? Kung ang tinatanong ay shortest side, so this is the smallest angle, 55 degrees. So, the opposite side is the shortest side, BC. Kung yun ang tinatanong. Dito, ang tinatanong, longest side. So, the largest angle is 65. So, the opposite side is the longest side, which is AC. Okay, next, number 8. Hanapin ang halaga ni X. O, hanapin daw ang halaga ni X. So, dapat, alamin natin yung value ni Q. No? Kasi, ito, vertical doon, equal to doon. Okay. So, ano ba ang relationship? Ano ba yung relationship nung external angle natin na ito? Okay. So, yung relationship ng dalawang external angle na to ay 180 degrees. Kaya pag pinag-add natin yan, 10Q plus 7 plus 2Q minus 7, ang sum niya ay 180 degrees. Okay, bakit 180 degrees? Kasi supplementary angle yan, ang relationship. Diba? Supplementary. So yan yung isa sa mga properties ng angles formed by the parallel line cut by the transversal. So in this case, i-add natin itong dalawang to at i-equate natin sa 180. Then solve for Q. So 10 plus 2, similar terms, that is 12Q. Yung constant, 7 minus 7, that is 0, is equal to 180 degrees. Okay. So 12Q is equal to 180 degrees. Divide both sides by 12. Therefore, Q is equal to 180 divided by 12, that is 15. Yan yung value ng Q. Okay? So, para ma-solve natin yung X, kasi X daw ang hinahanap, since X is equal to 2Q minus 7, equal yan, no? Kasi vertical angle sila. Vertical angles are congruent
angles. So, kaya equal ang gagamitin natin. X is equal to 2Q. Since na-solve natin yung Q, so 2 times 15 minus 7. So, 2 times 15 is 30 minus 7 is 23. So, the answer is letter C. So, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so, Sir Oreo po, paki-subscribe po. May na-upload na po ako dong UPCAT reviewer, 3. Tagwa 1 to 50, tagpi 50 items. So, halos 150 items yung kabuuan na rin na na-upload ko doon as sample question. That is my YouTube channel. Tapos yung Facebook page ko po, ito rin po, paki-search lang po ang Sir Oreo. So maraming salamat. More on math po ang aking. May geometry na rin po ba? Geometry na po ito. Hindi po ako nag-upload pa ng geometry doon. So bukas, review pa rin po ako ng UPCAT. Weekdays pa lang po ako ng pang grade 11 math po. Next, number 9. Dito po tayo sa number 9. If a regular polygon has a measure of interior angles 150, what is its total side? So, ano magiging formula dyan? So, the measure of interior angle, okay, saan ako mag-i-space? Kasi yung measure, ay, wala na. So, the measure of interior angles is equal to 180. So, this is the formula times 1 times n minus 2 all over n. Yan yung interior angles natin. Since a regular polygon has measure of interior angle 150, so ito yung isa-substitute natin. 150 is equal to 180 times n minus 2 over n. So, cross-multiply, meron tayong 180n minus 360 is equal to 150n. Okay, bakit 360? Distribute ko na po dito. So, ilipat natin doon, magsusubtract tayo. 180 minus 150, magiging negative 150 na siya. So, 30n na lang. Is equal to positive. Ito lipat doon, magiging positive 360. Divide both side by 30. So, our n is, okay, bali 360 divided by 30. What's the answer? Ayan, may mga nagsasagot. 12. Yeah, 12. So, the answer is 12. Sorry po no kung wala akong space sa pagsusolve. Wala akong area kasi pinagsiksikan ko na dito. Okay, next. Number 10. Sorry, F-Seer kung ginamit ko yung material natin sa pagre-review. What time tomorrow? Baka kung maaga ako makauwi, 8 siguro. Kanina kasi ang lakas ng ulan, ang hirap makauwi. Tapos wala pang punuan pa. Doon sa compilation ko, alam ko makakapag-upload ako ng science. Mag-upload ako doon sa Drive. Saan makukuha itong exam na itong ginagamit ko ngayon, ay ito yung ginagamit naming reviewer sa school. Okay, sa mga students. Meron kami doon kasi sa school, ang venue ng free college entrance exam review sa school namin. So, there are 400 ata na nag-enroll. So, bukas may mock test sila. Tapos, after that, sa hapon, dinidiscuss. So, simula nung bakasyon, every Saturday and Sunday, may review. So, may material. So, itong material na to. Hindi po ata. Pwede yung soft copy.
Kaya, ganito lang tayo. Okay, number 10. Let's proceed now to number 10. Based on the figure, sana narinig ko, gumagana pa naman. Based on the figure, if the perimeter of the square is 40, the area of the shaded part is blank. So kapag ganito yung case, bale, kukunin mo muna yung area ng circle at area ng square. So, based on the figure, the perimeter of the square is 40. Okay. 40, no? Okay, so gamit ako ng scratch. So, meron tayong square. Sorry, square yan. 40 ang perimeter ng square. So, ibig sabihin ito ay 10, 10, 10, 10. Ang tinatanong kasi ay yung area ng shaded dito. Okay? So, hanapin natin yung area ng circle, ng square. Area ng square is equal to s squared. Kasi ang perimeter natin ay 10. So, therefore, perimeter natin ay 40. So, ang side natin ay 10, 10, 10. Kaya ang area ng square ay 100 squared. Iba-minus natin yan dun sa circle. So, hanapin din natin yung area ng circle. So, the area of the circle is pi r squared. Wala tayong pi r squared. Wala tayong radius. Pwede natin gamitin ay pi d over 2 squared. Saan natin kukunin yung diameter? Dito, dun sa square. Kasi yung diagonal ng square ay diameter ng circle. Diba? So, paano natin ma-determine yon? So, ito ay special right triangle. 10, 10, automatic ay 10 square root of 2 ang diagonal, di ba? Kasi dun sa Pythagorean theorem, a squared plus b squared is equal to c squared. Kasi right triangle. Okay, so bali 10 squared plus 10 squared is equal to c squared. So 10 squared is 100. So this is 200. Square root both side. So that is square root of 2 times square root of 100. Ang c natin, bali 10 square root of 2. Yun yung proof niyan. Kung alam mo yung property ng 45, 45, 90, automatic, lagyan mo lang ng square root of 2 yung diagonal. Okay? So, mangyayari dito ay, ang diagonal natin ay 10 square root of 2 over 2 raised to 2. So, what is 10 over 2? That is 5 square root of 2 squared. So, we have 5 squared square root of 2 squared kasi dinistribute natin yung squared kaya naging 5 squared square. So, this will become pi times 25. Makakancel yung square root dito times 2. So, 25 times 2 is 50. 55. So, that is the area of the circle. So, ang tinatanong kasi ay yung sa shaded. Okay, itong shaded na part na to. Okay, so kung hanapin nyo natin yung area niyan, bali area of the circle minus area of the square. Kasi yung area ng kabuuan, tapos tanggalin mo yung square, yun yung matitira, di ba? Kaya area of the circle minus area of the square. So ano ba area ng circle? 50 pi. Minus area of the square is 100. 100 pala to, no? 10 squared. 10 squared is 100. So, ba mangyayari? 55, 50 pi minus 100 ang magiging sagot. So, 50 pi minus 100 and that is letter B. Okay? Next, a polygon has 44 diagonals. How many sides does it have? Yung polygon daw ay may 44 na
diagonal. Okay, so ilan ang ano? So kailangan natin ng formula. So paano 'yon? So ang formula diyan, okay. So ang formula doon ay continue po ako dito. So paano magiging formula noon? Number of diagonals of n-sided polygon is equal to n times n minus 3 over 2. So, yan yung magiging formula natin. Okay? N times n minus 3 over 2. Burahin ko yan. So, yan yung number. Okay, so ang tinatanong, sides. Kasi, ang given natin, polygon. A polygon has 44 diagonal. How many sides does it have? Yung side ng polygon, bilang ng side of polygon. Bali, n, 44 yung diagonal. So, kung 44 yung diagonal natin, equal siya sa n times n minus 3 over 2. So, yung n ang tinatanong, number of sides. So, let's cross multiply, and that is 88 is equal to, ito distribute na natin, n squared minus 3n. So, lipat natin ito dito, magiging n squared minus 3n minus 88. So, ano magiging factor niyan? Ipa-factor natin, kasi quadratic, n times n, tapos yung 88, anong factor ni 88 na ang sum ay negative 33, negative 3? Negative 88 to. So, that is negative 11 and positive 8. Okay? So, tama ba? Oo, negative 3. So, that's the factor. So, let's equate both factors into 0. So, n minus 11 is equal to 0, and n plus 8 is equal to 0. Solve for n is equal to 11, and n is equal to negative 8. Number of side. Wala namang bilang ng side ay negative 8. So, hindi pwede ito. Ang pwede lang ay 11. Kasi kapag nagbibilang ka naman ng number of side, mag-start ka lang sa 1, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wala, pag nagbilang ka man naman ng side ng polygon, hindi ka na negative 1, negative 2, negative 3, kasi number, bilang. So, 11-sided polygon ang sagot. So, letter C, number 11. Okay, so sa mga bago po na nag-join lang, please subscribe to my YouTube channel, Sir Oreo. This is my YouTube channel. This is also my FB page. Thank you and God bless everyone. Okay, next po. So sa mga nagre-review po no sa UPCAT, God bless po. Sana na-recall nyo po. So kung hindi nyo kailangan ito sa UPCAT, bahala na po kayo sa buhay niya. So bale, God bless po sa mga nagre-review. Good luck po. Ako po ay nandito lamang para tumulong sa mga pagre-review ng mga nagre-review magka-college entrance exam. Okay, how did I solve number 10? Na-solve ko na po kanina. Ito. Screenshot nyo na lang. The area of the square minus the area of the circle minus the area of the square. Okay, next. Number 12. If 6 more than 3/4 of an angle, it's complementary. Is its complementary angle. And 12 less than 3 times the angle is its supplementary angle. What is the value of the supplementary angles? Okay. Pag sinabi natin supplementary angles, the sum is 180 degrees. So, 6 more than 3/4 of an angle
is its complementary angle. So, dahil hindi natin alam yung complementary angle niya, so let's represent as x muna. Tapos, its complementary, idagdag natin, ay 3/4. 3/4 daw niyan plus 6 ang kanyang kakomplementary. So, bali ito yung angle, tapos ito yung pangalawang angle kasi complementary daw sila. Ang sum ay 180 degrees kasi complementary. So, pwede na nating isolve to. So, x plus 3/4 x ay, ano to? Mag-multiply tayo ng, hindi pala, pwede namang mag-add tayo or mag-multiply tayo ng LCD which is 4. Pag nag-multiply tayo ng 4, magiging 4x plus 3x plus 24 is equal to 180 times 4. So, 720. Okay? So, 4x plus 3x magiging 7x plus 24 is equal to 720. So, 7x is equal to 720 minus 24. So, we have 7x. Okay, 7x. 720 minus 24. 720 minus 24, this is 6. 1. 11 minus 2, 92. Ay, 696. Tama ba? Divide both side by 7. So, 696 divided by 7 is, what's that? 4. 4 times 7. 4 ba? O may mali na ako? O, 696 nga. 696 divided by 7. 9. 9 times, ba't walang 9 doon? Oo nga, mali ako. It should be 90. Okay, very good. May mali ako mula umpisa. Sorry. Ay, ba't ayaw magbura? Ay. Okay. So, let's start. So, 6 more than 3/4 of the angle is its complementary angle. So, bale, dun pa lang pwede mong sabihin na x plus 3/4 of its complementary plus 6 kasi 6 more than, ito yung angle, tapos 3/4 of its complementary plus 6 kasi 6 more than is equal to 90 pala. So, mag-multiply tayo both side by 4 para matanggal yung denominator na 4. So, magiging 4x plus 3x plus 24 is equal to 360. So, lipat natin doon. Ito, i-add na natin. 7x is equal to 360 minus 24. So, what is 360 minus 24? That is 36. 336. Tama ba? 0, 1. Okay, 300. Divide both side by 7. So, x is equal to, what is 336 divided by 7? So, this is 4, 28, 5, 6, 8, 56, 0. So, this is
48. So the answer is 48, letter C. Hanapin ang halaga ni y, number 13. Yes po, LCD. Mag-multiply tayo sa buong equation ng 4 para ma-cancel po yung 4 sa denominator. Kasi 4 times 3 divided by 12, 3x na lang. Okay, so may nagsagot na letter D, 40. So, paanong naging 40? So, ito yung may sagot. Nagsagot na dyan. Okay, so meron tayong hanapin ang halaga ni y daw. So, ito ang meron tayo. Kapag tinotal natin yan, nag-form ng straight line. So, yung kabuuan yan ay equal sa 180 degrees. So, bale, y plus 35 plus 45 plus y plus 20 is equal to 180 degrees. So, y plus y is equal to 2y. So, 35 plus 45, that is 80. 80 plus 20, 100 is equal to 180 degrees. So, lipat natin yung 100 doon. 2y na lang to, magiging 80 na lang. Divide both side by 2. Y is equal to 40. So, the answer is letter D, correct. Okay, very good yung mga nagsagot ng letter D. Okay, so sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube, paki-subscribe na lang po, Sir Oreo. Maraming salamat. So, paki-share din po sa kakilala nating mga senior high school student at sa mga, sana makatulong, no? Itong mga ginagawa ko. Maraming salamat. Okay, next. Number 14. Which two angles are adjacent? So, which two angles are adjacent? Pag sinabi nating adjacent, they have they have a common side. So, si angle A, OE, and angle COD, adjacent ba sila? Magkatabi. So, AOE and COD. So, wala silang common side or common ray. So, they are not adjacent angle. AOB and COD. AOB and COD, hindi rin. Kasi vertical angle sila. Next, AOE at saka BOC. AOE at saka BOC, hindi rin. Kasi itong angle na to at saka itong angle na to, wala silang common side. AOB at saka DOA. So ito na yung itong angle na to ang adjacent. Okay? Itong angle na to at saka itong angle na to ay adjacent kasi may common ray sila na OA. So the answer is letter D. Next, 15. From the figure above, which two angles are vertical angles? So para pag sinabi natin vertical angle, yun yung angles formed by intersecting lines. So ito ang vertical, congruent to. Bale, angle AOB and COD. AOB and COD or DOC. So letter B. Next, QRST is a rhombus. QRST is a rhombus. If the measure of TQR is 85, TQR, ito, ay 85 degrees, then what is what is the measure of angle PSR? PSR, ito. Okay? So, since ito ay rhombus, okay, kasi i-congruent lang siya dun sa kabila. So, itong angle na to ay 85 din. So, dahil rhombus yan, nahati, rhombus daw eh. So, ibig sabihin, na-bisect yan. So, kung na-bisect yan, ano yung kalahati ni 85? 85, hatiin mo sa dalawa, that is 42.5 degrees. So, ang sagot natin ay letter C.
Okay, very good. Ang daing nagsagot ng letter C. Okay, next, 17. Wait lang, baka pagalitan na ako. Asan na ba? Sige, sagutan niyo. Wala pa naman. Okay. Ano daw? Di yun natapos. 1 to 16? Anong 1 to 16? Ito, kakatapos lang. Dito na. Nasa 17 na. Okay, next, number 17. Okay, from number 17, from the figure above, what is the value of x if TP? Anong figure above? Asan yung figure above? Ano number yan? 17. Sana? Walang figure. Ah, yung kanina. Yung kanina. Ito. Kopyahin ko na lang. Ulit. Rhombus daw yun eh, no? Oh, sabihin na natin ito ay rhombus. So, T, S, R, Q. Tapos yung gitna ay P. Sabi, from the figure above, so drawing ko na lang dito sa below, what is the value of x? If TP, itong TP daw ay 2x plus 1, ito, this is 2x plus 1, and SP, ito naman ay 13 minus 2y. RP, ito naman, RP, y plus 5. Tapos yung QP ay x plus 6. What is the value of x? Okay, so paano yan? Magsi-system of linear equation tayo dito. So dahil rhombus ito, pwede nating sabihin na itong 2x plus 1, okay, equal siya dito sa y plus x ay y plus 5. Kasi na-bisect yung diagonal. So, pwede nating sabihin na 2x plus 1 is equal to y plus 5. Tapos, ito naman na-bisect din. Yung x plus 6 at saka 13 minus 2y ay equal lang din yan. So, x plus 6 ay equal sa 13 minus 2y. So, meron tayong dalawang equation. Dito sa equation 1, pwede nating sabihin kapag na mag-equate natin siya sa constant. So, ilipat natin itong y doon, magiging 2x minus y is equal to, up itong 1, lipat doon, magiging minus 1. So, equal siya sa 4 na lang. So, yun yung equation 1 natin. So, dito naman, ilipat natin yung 2y dito, magiging x plus 2y is equal to yung 6, magiging minus 6 na siya. So, is equal to 7. Okay? So, dahil naging equals to 7 na siya, system of linear equation na ang gagawin natin. So, dalawang equations, we have 2x minus y is equal to 4 and x plus 2y is equal to 7. So, ano yung hinahanap? What is the value of x? So, ibig sabihin, i-eliminate natin yung y. Pag-multiply tayo ng 2 dito, bakit 2? Para pag pinag-add natin dito sa second equation, makakancel na yung y. So, this will become 4x minus 2y
is equal to 4. Tapos kopyahin natin itong second equation as is pa rin na x plus 2y is equal to 7. So makakancel natin to. Ang matitira na lang ay, ba't mali ako? 2 times 4 pala ay 8. Sorry. 2 times 4 is 8. So 4x plus x is 5x. Equals siya sa 15. Divide both side by 5. So ang x natin ay 3. So the answer is letter A. Next, number 18. From the figure of question number 16, ito pa rin. What is the measure of the diagonal QS? So ito pa rin yung figure na yon. Ito kasi yung kinopya ko lang sa 16 noon eh. Okay. So what is the measure of the diagonal QS? Ito. So since alam na natin yung value ng 3, hanapin muna natin yung value of y kasi yung kabuuan natin ay x plus 6 plus 13 minus 2y. Yan yung buong diagonal QS. Eh, wala tayong value ng y, yung x meron na. So, saan tayo kukuha? Dun sa equation natin na isa. Kuha lang tayo ng isang equation. Ito yung equation 1 natin, ito yung equation 2. So, dun tayo kumuha kahit isa sa kanila. So, meron tayong 2x minus y is equal to 4. Substitute natin yung 3 para mahanap natin yung y. So, 2 times 3 minus y is equal to 4. So, lipat to doon. Magiging negative y is equal to 4 times 4 minus 6. Negative y is equal to negative 2. Therefore, y is equal to 2. Yan, meron tayong x is equal to 3 at y is equal to 2. So, ito yung kabuang diagonal natin. So, yung x magiging 3. 3 plus 6 plus 13 minus 2 times what is y? 2. So, 3 plus 6, that is 9. Plus 13, 22. 22 minus 4, that is 18. So, the answer is letter C. Sir, paulit po ng 13, naiyak na ako. Bakit? Ito yung 8 natin, ito yung y. Substitute na lang doon. Kasi ito yung kabuuan mo. X plus 6 plus 13 minus 2y. Kaya QS daw kasi, di ba? Ang hinahanap. So, ito. So, isubstitute mo lang yung 3. Substitute mo lang din yung 2. Good night na, sir. Good night na 11 na. So, sa mga matutulog, pwede nang mag-good night. Bye-bye. Pero ako, continue ko to hanggang matapos itong isang set. Hanggang 30 items lang naman to. Okay, so sa mga nag-donate ng rose, thank you for the rose. Thank you for the 24 the ano yung mga yun? Thank you for the ice cream, yum, yum, yum. Thank you for the shout out po. Shout out. Ano daw? Baby Moko, sir. Sino si Baby Moko, sir? I want to start learning more math again. So, follow my TikTok account. Sir, madali lang po ba ang GenMath? Yes, madali lang po. Nagko-content po ako ng GenMath live every night. GenMath and Pre-Calculus. Tapos, doon po sa aking YouTube channel, po, Sir Oreo, pakisubscribe po. Ang dai ko ng GenMath po doon, no? Na video lesson at saka pre-calculus. Anong time ako nag-uumpisa? Madalas 8. Hala, nakagat ako ng langgam. Number 19. What is the perimeter of a square if the measure of its diagonal is square root of 50? Perimeter of square. So, isimplify natin to. So, ang diagonal natin, square root of 50 is square root of 25 times square root of 2. Ibig sabihin, 5 square root of 2 ang ating diagonal.
Square yan. Equal. So, yung diagonal mo ay 5 square root of 2. Kung ganyan yung diagonal ng square mo, matik dapat na ito ay 5, 5. Kasi property niya yon, no? So, next. So, what is the perimeter of the square? So, bali 5, 5, 5, 5. Kasi square yan, pare-parehas. So, therefore, the answer is 20. I-add mo lang yon. Ano daw? Paano daw naging square root of 25? 50 po yan, di ba? Square root of b, pag finactor po natin, square root of 25 times square root of 2. 25 times 2 is 50. Pinaghiwalay lang natin. Anong app itong gamit ko? Ano po? Ano ba to? Yung green. Note Plus. Note Plus po. Note Plus ang gamit ko. May tuntok na ako. So, tuloy lang. 20. Base sa larawan, anong halaga ni X? Ay, anong halaga ni X? Ito yung larawan natin. May halaga pa ba si X? Laban lang. 30 items lang naman to. Konting item na lang. Miss ko na po siya. Oy, na-miss niya yung X niya. May spherical trigonometry ka. Wala akong spherical trigonometry. Nakakamiss yan. Spherical trigonometry. Nung college ako, nag-e-enjoy ako. O, ano na sagot nyo? Ano daw perimeter, formula ng perimeter ng square? 4 times S lang yun eh. O kaya i-add mo lang yun. Yun na yung perimeter. Letter C. Okay. So, paano naging letter C? Okay, ito yon. Kung 95 ito, ang kabuuan mo ay 180. Okay? So, bale, y plus y is equal to, plus 95 is equal to 180 because the sum of the interior angles is 180 degrees. So, y plus y is 2y. Lipat mo na yung 95 doon. That is equivalent to 85. So, that is 2y. Divide both side by 2. 2 lang. Divide both side by 2. Y is equivalent to 85 divided by 2. That is what? 42.5. That is the value of y. Okay. So, ang y natin ay ito, which is equivalent to 42.5. Ang hinahanap ay halaga ni x. Ito, yung nasa labas. Ano yung property natin? Yung exterior angle natin ay equal doon sa sum neto. Diba? Property niya yon. So, bali 95 plus 42.5, that is 137.5. So, the answer is letter C. So, bali mangyayari, 95, x is equal to 95 plus 42.5, which is 137.5. Letter C. Ngayon, may nagtatao po. Dito ba yun? Lord. Next, 21. Kung ang quadrilateral ABC ay kapareho ng quadrilateral WXYZ, ang BC ay kapareho ng, so gawa ka lang ng quadrilateral na magkaparehas. Sa kabila, may nagtatao po. A, B, C, D. So, yan yung arrangement mo, A, B, C, D. Ganon din dapat ang arrangement mo dito. W, X, Y, Z. So, ang kapareho ng BC, ito BC. So, itong kapareho niya, XY. Letter
C. Okay. C for Christ. Diyos ko, manalangin ka na ngayon pa lang. Ano daw? Pwede po ba makahingi ng copy niyan? Try ko pong ipagpaalam. Sa F-SEER po kasi ito, no? Gamit po namin sa school. So, every Saturday and Sunday may college entrance exam review sa amin. So, nasa halos 400 ata yung nag-enroll. Ano daw? Mahal mo ba kami? Sino ka ba? Differential calculus po ba yan? Hindi po. Geometry po ito na pang college entrance exam. Review. Reviewer po ito. Ano daw, collinear. Pag sinabing collinear, magkaka-align lang sila dun sa isang linya, yung points. Yung mga points mo, nasa isang linya lang. May mga previews, meron po. Tignan nyo na lang po yung mga posts ko. Okay, next. Hindi po ako differential calculus, hindi po. Yes po, meron po, nag-upload po ako. Sa YouTube ko po, Sir Oreo. If a polygon is convex, then the sum of the exterior angle of each vertex is, at each vertex is 363 degrees. Is it true or false? Ay, nasa 22 muna pala. Ba't nasa 23 na ako? Antok na. Alas 11 na. Ayan, nag-warning na ang TikTok ko. Pang isang oras lang daw ako. Refresh. Pero tapusin natin hanggang 30. What is na answer in in 22? Which set of 3 points are non-collinear? Pag sinabi nating non-collinear, wala sila dun sa isang linya. Di ba? Hindi sila nag-form ng straight line. So, non-collinear. Pag sinabi nating non-collinear, ibig sabihin, wala sila sa alignment. So, A, D, C. Collinear sila. So, hindi sila matatawag non-collinear, kundi collinear talaga. Next, BED. B-E-D. Hindi sila non-collinear yan. So, ang sagot natin ay letter B. Yung AEB, collinear. So, BCF, collinear yan kasi nasa isang linya lang sila. So, ang non-collinear, BED. Okay? 11-11. 11-11 na ba? Ay, oo nga. 11-11. Ni-screenshot. Kung paswerte, charot. Next, if a polygon is convex, then the sum of the exterior angle of one at each vertex is 360 degrees. Is it true or false? True or false? O, D-SAT daw. So that is letter A, true. Totoo naman, di ba? Find the measure of angle B. Anong angle B? Angle B saan? Ito, dito. Number 24 na tayo. What is the measurement of angle B? So, 2x ang tinatanong. Okay? So, yung sum ng quadrilateral ay 360. So, 2x plus 2x for x plus x, bali 6x yung kabuuan. So, 6x is equal to 360. Equals to 360 kasi ang sum ng interior angles ng quadrilateral ay 360. Divide both side by 6. So, x is equal to, what's this? 60. So, ang tinatanong ay angle B ito. Twice of x is equal to 120. So, the answer is letter B. 120, correct. Next, 25.
if DC is equal to 8 and ECB is 30 degrees and E is midpoint of AB, find the area of DEC. DEC. Ito, anong area netong triangle na to? So, anong area niyan? Okay? So, DC, ang DC daw natin ay, itong kabuuan ay 8. Ang ECB ay 30. ECB. Ito ay 30. And angle E is midpoint of AB. So, midpoint yon, gitnang gitna. Okay. Find the area. Okay. So, area ang tinatanong. So, kailangan natin yung height. So, kung hahatiin natin to, so burahin ko na to since alam na natin na yan yung ano. So, itong kabuuan natin ay 8. Ito ay 30 degrees. So, kung hahatiin natin to dito, yung triangle, ay ito ay 4, ito ay 4 din. Kung 4 yan, tapos ito ay magiging 60. 60 yan kasi 30 to, kabuuan mo ay 90. Tapos ito ay 4. So, i-apply natin yung 30, 60, 90 degrees na property. So, kapag 4 ito, base natin na ito, ibig sabihin, ang height natin ay 4 square root of 3. Okay? Base times height. Ay. Ano yung area? Area of the triangle is equal to base times height divided by 2. Ano yung base natin? Yung kabuuang base Kasi yung buong triangle ang hinahanap, 8. Ang height natin ay 4 square root of 3 over 2. To simplify, cancel yung 2. So that is 16 square root of 3. So this is the area, 16 square root of 3. Paano nakuha yung 4 square root of 3? Okay, balik tayo dun sa property. Sa property ng triangle, ay bakit hindi siya triangle? Okay, right triangle, kung ito ay 60 at ito ay 30, special right triangle yan. So, yan yung tinatawag natin na 30, 60, 90. Yung measurement neto ay kalahati neto. Kung ito ay S, 1/2 of S ito, nasa baba. Kung determine mo itong baba, lalagyan mo lang siya ng square root of 3. 1/2 of S, square root of 3 ang height. So that's the property of 30, 60, 90 triangle. So yan yung nasa grade 9 ba to? Pinuprove yan sa grade 9, di ba? So dahil nagre-review lang tayo, recall na lang, hindi ko na ipoprove, no? So, dapat na-recall nyo na ganyan yung property nung 30, 60, 90. Okay? Kaya kapag meron kang triangle na, kunyari, ito ay 10. Find the area. Tapos ito ay 60, 30. So, what is the area and at saka perimeter? Depende kung anong tinatanong. So, dapat kumpletuhin mo muna yung triangle. Kung 10 itong hypotenuse na to at 30, 60, 90 ang triangle mo, itong base na to ay automatic 5 agad. Kasi kalahati ng hypotenuse. Yan yung property ng 30, 60. Tapos yung height mo ay 5 square root of 3. Ganun lang siya. So, kung ang hinahanap ay area, base times height divided by 2. So, dito, ang base natin ay ito lang. Yung triangle natin kasi kanina, kabuuan. No? So, ang base dito ay 5. Ang height natin ay 5 square root of 3
divided by 2. So, the area of this triangle, example, is 25 square root of 3 over 2. Ang perimeter naman, i-add mo na lang yan. So, 15 plus 5 square root of 3. Kasi 10 plus 5, 15 plus 5 square root of 3. Yes, constant value niya na po yun. Dagdag constant na siya. Okay, next. 26. Oh, 5 na lang. 11 na. What app are you using? I am using Note Plus. Note Plus. Ano daw? Paano po ang 45, 45, 90? Na-discuss ko na yun sa square kanina. No? Na-discuss ko na po. Ang square, pag hinati po natin yon 45, 45, 90. Okay? Kung 45, 45, 90, ang S na to, equal lang din sa S dito. Ang hypotenuse mo ay S square root of 2. Ganun lang siya. Kapag 40, 45, 90. Kaya kapag yung square mo, ang side mo ay 3, okay? Ano yung diagonal? Automatic 3 square root of 2 naman. So, ganun siya. Ano daw? Paano naman kapag 430? Ito, kakaulit ko lang. 30, 60, 90. Pwede. Siguro kaka-join lang. O, dito na, 26. Muntok na ako. Labanan. O, mahaba itong 26 kasi apat na ano to. Find the area of the region shaded, yung rhombus. If the diagonal of the square is 10 units. Okay? So, diagonal. Okay. Kapag diagonal ng square ang given, area is equal to diagonal 1 plus, times diagonal 2 over 2. So, ang diagonal natin ay 10. Okay, 10 daw yan, diagonal. So, kung 10 yan, so this is 10 times 10 over 2. Then, the area is 50. Okay, kailangan natin yan mamaya. 50 minus. So, ibig sabihin, X na to. Itong dalawa na lang ang option natin. Kasi ibabawas natin yung area nung apat na sector. Kapag pinagbuo-buo natin yan, isang circle na yan, di ba? Okay? Isang circle na yan. Kaya lang, alamin natin ang radius. So, pag pinagdugtong-dugtong natin itong apat na sector, isang circle yan. So, 50 minus. So, ano ba magiging radius natin? Okay, so kung ito ay 10, diagonal natin, 10 yaan. So, ano yung formula kanina? Ang diagonal natin ay lalagyan lang ng S. Okay, square root of 2. So, bali side square root of 2 is equal to 10. Okay, so divide both sides. So, ang S natin ay 10 over square root of 2, or that is equivalent to 5 square root of 2. Okay, so dahil apat na sector yan, pag binuo natin itong apat na puti, circle yan. So, yan yung side natin. Side ng square lang yon, so hatiin pa natin. Bali, 5 over 2 square root of 2. Ay, 5 square root of 2 over 2. So, ang radius natin ay 5 square root of 2 over 2. So, ano magiging area of the circle? Pi r squared. So, we have pi. Ang radius natin ay, mali ba ako? 5 square root of 2 over 2.
squared. So, dito magiging 5 times 25 times 2 over 4. So, cancel mo to. Magiging 2 na lang. Bale, 25 over 2. What is 25 over 2? 12.5. Tapos pi. So, yan yung area ng circle. So, ano magiging formula natin? Area ng square minus area of the circle. Bali, 50 minus 12.5 pi. So, the answer is letter D. O, bilisan natin, lobat na ako. 27. What are the possible value of third side of the triangle if two sides are 8, 4, and 8 respectively? Ito ang formula dyan, no? Kapag ganyang triangle. X is less than the difference. Okay, bali 8 minus 4. But greater than 8 plus 4. Yun yung formula kapag ganyang situation, ganyang problem. So, 8 minus 4 is 4. And 8 plus 4 is 12. So, this is the answer. And that is letter A. Kasi dun sa inequality of triangle, the third side is greater than the sum of A plus B. Minus pala. A minus B and less greater than ba A plus B. So, yun yung rule doon. Okay? Next, 28. In the figure at the right, what is the value of P? Ano ba yan? Tuputol. Nangyari. In terms of M and N. Okay. So, ano daw value ng P in terms of M and N? Di ko mawari yung figure kung kasi external niya. Ito lang. Ito lang yung figure natin. Kung ito ay N, ito ay 180 minus N. Ito ay 180. Okay, so solve natin. So ito ay, kung N ito, yung nasa loob niya ay 180 minus N. Kung M naman ito, yung nasa loob ay 180 minus M. Kasi straight line yan, di ba? So, kaya 180 ang sum nila. I-subtract natin yung M and N. So, ang kabuuang sum ng interior angles natin ay P plus 180 minus N plus 180 minus M is equal to 180. Okay, what is P? So, matitira yung P dito. P is equal to, kung ililipat natin to doon, mawawala na yung 180 na isa. So, ililipat natin yung N at M, magiging N plus M. Tapos yung isa pang 180 minus 180. So, this is the answer. N plus M minus 180. Or baliktarin mo, M plus N minus 180. So, the answer is letter A. Anong grade yan, idol? Grade 7 ata to. Kaya review. Review lang siya. Which of the following is true? Okay. Every square is rectangle. Every rectangle is square. Every rectangle is rhombus. Every rhombus is rectangle. And the answer is letter A. A. Yung square ay rectangle. I-refer nyo yung sa dun sa quadrilateral flow chart. Yung flow chart of quadrilateral. Kasi si square ay anak ni rhombus at ni rectangle. Kaya si square, mako-consider mo siyang rectangle. Okay? Kung ang description ay mula sa baba, pataas, true. Pag mula sa taas, pababa, false. Dun sa flow chart ng quadrilaterals. But 360?
triangle yun, matatanggal yung isang 180. No po, yung 28 po, letter A. 27 daw ID. Ay, oo, letter D. Naduling na. 12 nga. 12 yung na-solve natin. Sorry, letter D nga. Sorry. Iba yung nabilugan ko. Ano daw yung bakit po D? D ang alin? Yung 12? Ayun, na-solve natin, di ba? Kaya letter D. Iba yung nabilugan ko. Maturog tayon. Won, maturog tayon, madamdama. Basit. Agbrasakpay, agdigusakpay, agsimpaakpay, sanak tumaturog. Manganen, nanganak kuntat ay zay. Ano yung solving sa ano? Isa-solve mo lang yung possible third side of the triangle. Tuloy na. Last 30 na lang. Anong sagot nyo? The side of the triangle, 4, 6, 9. What is the length of the shortest side of a similar triangle whose longest side is 27? Nag-multiply siya. Kung meron kang maliit na triangle, maliit, ang sides mo ay 4, 6, 9. So, gawa ka ng malaking triangle din na ang largest sides niya ay 27. So, bale, ano daw? What is the length of the shortest? So, bale, i-compare mo siya dito. Diba? So, ang given dito ay longest. Ito. So, corresponding angle tayo. Bali, 9 is to 27 is equal to 4. Ito ang kailangan nating malaman. 4 is to x. Bali, 9x is equal to, what's that? 27 times 4. 8, 2, 8, 9, 10. So, divide both side by 9. And x is equal to 12. The answer is letter C. O kaya makikita mo naman, di ba? Nag-multiply lang siya ng 3, kaya naging 27. Mag-multiply ka lang din ng 3, 12. Okay. Yes. Pwede daw ba pabalik sa 26? Ito po. 50 minus 12.5. Okay po. So, sa mga nagre-review, God bless po sa inyo. Next week ng UPCAT, please follow my Facebook page, Sir Oreo. So, meron po akong Facebook page. So, this is my Facebook page. Paki-follow po. Thank you. Tapos, sa YouTube. Sa dito po kasi, nag-a-upload po ako ng mga math content. Paki-share na lang po. Maraming salamat. Ayan. Nag-share po ako dito. Tapos, sa YouTube channel ko po, this is my YouTube channel. So, marami akong playlist po dyan. Dito po, tingin na lang po kaya sa UPCAT review, may 4 na akong in-upload. Ay 5. So, dito pa ay, meron po akong GenMath sa mga kakilala po nating grade 11 students. And STEM student, may pre-calculus din po ako. Pa-SS po lahat, sige po, i-SS ko po lahat. At i-post ko po ulit sa aking Facebook page kasi dito sa Facebook page ko po ay nag-SS po ako. Ayan, nagpo-post po ako ng mga SS.
Diba, nagpo-post po ako ng mga SS. Alam ko may mga SS pa ako doon. Yung mga review sa UPCAT. Mga post ba ako? Ayan. Ayan, may mga SS din ako. Ito. So, nasa yung video explanation neto nandito. Pero mali, alam ko mali ako dito. Letter A dapat. Letter B pala. Dito, 51, mali ako. Ayan po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe na po. At yung mga math content po natin, i-share po natin sa mga kakilala natin. Grade yung Gen Math sa mga grade 11. So please share and subscribe to my YouTube channel and also my Facebook page. So thank you for watching. So sana nakatulong ako. God bless to everyone. 6:30 ang schedule mo sa UPCAT. Ang aga nun. Good luck talaga. Yeah, basic calculus lang po ang meron ako sa aking YouTube channel. Ano schedule ng live nyo, sir? 8 o'clock po ng gabi. Kanina, 10 na po ako nag-live kasi na-traffic ako, maulan. Ano daw? Paano daw naging 12 yung third? Ratio and proportion lang po yan. 9:4, pwedeng 27:x or 9:27, 4:x. Ratio and proportion. O kaya, titignan mo na lang yan. Kung 9 yan, similar triangle kasi sila, nag-times 3 ka rin 27, mag-times 3 ka rin sa 4. So, yung x mo ay 12. Ganun lang. Sir, yung 30 po medyo nalito ako. Ba't ka nalito sa triangle? Pang grade 6 lang to. Di ba pang grade 6 lang yung ratio and proportion? So, meron kang triangle daw na ang side niya ay 4, 6, 9. Tapos may kasimilar na triangle na mas malaki. So, kung ito yung largest sa maliit na triangle, longest pala. Kung ito yung longest side, ito rin yung longest side ng similar triangle niya na kung saan ang measurement ay 27. Sa tingin mo, ano yung ratio? Nag-multiply lang siya ng 3. So, itong 4 na to, ito yung shortest naman nung kasimilar niyang triangle. So, kung nag-multiply ka ng 3 dito, mag-multiply ka rin ng dito, magiging 12. Kung ayaw mo, bakit dito tayo sa 4? Kasi ito yung shortest. At ito yung corresponding side dito sa shortest ng mas malaking triangle. Pwede mo rin siyang isolve na ratio. 9:27, 4:x. Ratio and proportion. O, di ba basic lang yun? 9:27 equal dapat yan sa 4:x. O, example, x yan, hindi mo pa alam. O, the product of the means is equal to the product of the extreme. Di ba ganun yun sa grade 6? Kaya 9x is equal to 108. So, divide both side by 9, x is equal to 12. O, ganun lang siya kasimple. Ratio and proportion. Okay, question pa po? Malinaw na yung number 30? Yes, everyday po ako nagla-live. Ang content ko po ay, sa ngayon, weekdays. Kapag weekdays pala, GenMath and Precal. Kapag ngayon pong weekend, ano po, UPCAT. Sa ngayon po, for UPCAT lang po ang meron ako, pang college entrance exam pa lang po. Yung pang major po ng math, at saka pang gen ed ng math,
similar lang po siya sa mga UPCAT, yung GenMath po. Pero yung pang major ng math, BS EdMath, wala pa po. Bale, sa September na po ako mag-start. Ano daw, pwede ulit po ulit ng 30. Nakadalawang ulit na po ako sa 30. Ratio and proportion lang po yan, pang grade 6. Tapat-tapat lang. Itong side na to, corresponding dito, kaya 9:27. Equal yan doon sa corresponding side na to, 4:x. Equation na yun. O tapos, di ba very basic? Hindi siya pwedeng Pythagorean theorem. Kasi hindi naman siya Pythagorean triples. Kasi ang Pythagorean triples natin na less than at equal to 10, yung 3, 4, 3, 4, 5. Pythagorean triples yun. 6, 8, 10. O yun po. Pakiulit daw ulit mula umpisa. Sorry, pagod na po ako. Mag-aalas 12 na rin. Tapos wala rin naman akong bayad dito. Nagkukusang loob lang po ako para mag-discuss at mag-review dito. Kung paulit-ulit lang ako dahil sa isang number na napaka-basic na pang grade 6, pasensya po, hindi ko na po kakayanin ang 10 ulit at 4 na ulit. Siguro sapat na yung 2 ulit. Pasensya po. Tumutulong lang na mag-review. Kung hindi nyo po na-gets, ganun po talaga. Tanggapin natin na hindi natin skill yung math. At siguro naman nag-excel tayo sa ibang skill. Kasi dito naman, sa live ko na to, wala naman akong napapala dito eh. Okay. Kumbaga tulong ko lang sa mga nagre-review talaga. May next po ba bukas ulit ng gabi? Geometry pa rin po siguro at naka-trigo. Kung paulit-ulit lang tayo tapos hindi nyo pa rin maintindihan kahit very basic na, yun lang. No? Kasi kumbaga talagang ang simple. Kahit ratio, hindi natin magets. Ratio nga eh. Kumbaga ratio, di ba? May ratio ng triangle, corresponding triangle. Kasi review na lang to, hindi na ako dapat nagtuturo ng mula sa umpisa. Kumbaga recall na lang. Ganon siya. O, yung 27, ayan, i-add mo lang. I-add minus lang yan. Plus and minus lang sa inequality. Kaya nirecall natin itong formula na to. The third side, the possible third side is between the difference and the sum of the two sides of the triangle. Kaya 8 minus 4, 4. 8 plus 4, 12. So x is between 4 and 12.